Welcome back to our channel. Sa video na ito, bibigyan natin ng special na pansin ang mga nakuhang impormasyon ni Parabellum, isang kilalang defense enthusiast, sa ginanap na Falmarine Expo 2025. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Mahalaga ito para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Tuwing may ganyang expo, kadalasang inaatupag ng mga defense observers, analysts, at content creators ang pagkuha ng mga latest insights mula sa mga exhibitor, government sources, at private defense companies. At sa pagkakataong ito, kinumpirma ni Parabellum na may significant upgrades na nakaline up para sa dalawang Jose Rizal-class multi-mission frigates ng Philippine Navy. Ang expo na ito ay hindi lang showcase ng teknolohiya, kundi opportunity rin para sa mga planners at decision makers ng armed forces na makita first-hand ang mga bagong capabilities na pwedeng idagdag sa existing platforms. Balikan muna natin sandali, ang Jose Rizal at Antonio Luna, ang dalawang frigates na commissioned noong 2020 at 2021, ay pangunahing surface combatants ng Philippine Navy. Gawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea, ang mga barkong ito ay may displacement na halos 2,600 tons at capable ng anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare. Ngunit, tulad ng alam ng karamihan, underarmed pa ang mga ito. Meron silang basic main gun na 76mm Auto Malora, dalawang Smash 30mm remote-controlled weapon system, torpedo launchers, at Simbad RC na manual missile launcher para sa air defense. Pero wala pa silang actual close-in weapon system, CWIS, at vertical launching system, VLS, hanggang ngayon. Ayon kay Parabellum, confirmed na magkakaroon ng upgrades ang dalawang frigates, at kasama sa priority ay ang pag-install ng close-in weapon system, CWIS, at vertical launching system, VLS. Ito ay malaking hakbang para gawing fully mission capable ang mga barkong ito. Alam natin na sa kasalukuyang estado nila, vulnerable pa rin sila sa saturation missile attacks dahil wala silang automated hard-kill close-range defense. Ngayon, dito napapasok ang interesting part. Ayon sa sources, malaking posibilidad na mapalitan ng Smash 30mm RCWS ng Gope Deniz 35mm CWIS ng Turkey. Ang Gope Deniz ay highly automated at may mas advanced radar, optical tracking system, capable of engaging incoming missiles and drones gamit ang airburst ammunition. Ayon sa configuration layout na nakita sa Expo, posibleng ilagay ang Gope Deniz sa ibabaw ng hangar, kung saan ideal ang line of sight coverage nito sa stern area. Kung ito ang mangyayari, mapapalitan ang dating Smash sa likod. Pero hindi ibig sabihin na mawawala na ang Smash. May option daw na ilipat ito sa posisyon ng Simbad RC. Ang mga manual missile launcher na ito ay medyo outdated na, at kung mapapalitan ng mas automated system gaya ng VL Mika missile, hindi na kakailanganin ng Simbad RC. Kaya may posibilidad na reposition lang ang Smash, habang sinisigurado pa rin ang close-range firepower. Pagdating naman sa VLS, mukhang ang pinaka-likely na candidate ay ang MBDA VL Mika, isang short to medium-range surface-to-air missile system na ginagamit ng ilang ASEAN navies. Ayon sa ulat, either 8 hanggang 12 VL cells ang pwedeng ikabit. Ito ay malaki ang magiging impact sa air defense capability ng Jose Rizal class. Ang VL Mika ay vertically launched, self-guided, at may high maneuverability, ideal laban sa incoming missiles at aircraft sa mas malawak na coverage kaysa sa Simbad RC. Pero syempre, hindi lang puro capability ang usapan dito. Isang malaking tanong ngayon ay, magkano ang magiging kabuuang gastos para sa upgrades na ito? Base sa mga independent estimates at cost data ng parehong systems, posibleng gumastos ang Pilipinas ng nasa 5 hanggang 7 bilyon pesos para sa full upgrade package ng dalawang frigates, kasama na ang Gope Deniz CWIS, VL Mika VLS systems, at ang integration sa existing combat management system, CMS. Bukod pa dyan, kailangan din ng sapat na training at orientation para sa ating mga crew. Ang Gope Deniz, halimbawa, ay gumagamit ng advanced fire control systems at radar-guided targeting, na ibang-iba sa kasalukuyang Smash at Simbad RC setup ng Navy.
Kaya kailangan ng specialized training sa loob o labas ng bansa, posibleng sa Turkey kung saan ito galing, o sa isang third-party partner country na may similar system. Hindi rin biro ang logistics. Sa oras na ma-install ang mga bagong sistema, kailangang matiyak ang supply chain ng spare parts, ammunition, software upgrades, at maintenance personnel. Dito napapasok ang role ng long-term support contract, na minsan ay mas mahal pa kaysa sa mismong armas kung hindi maayos ang negotiation. Pero ang kapalit naman nito ay tunay na force multiplier. Imagine, kapag operational na ang CIWS at VLS, ang dalawang frigates na ito ay hindi na lang basta taga-bantay, kundi aktibong defenders ng national maritime interest. Mas makakakilos sila sa mga high-threat zones tulad ng West Philippine Sea, at pwede na ring isama sa joint regional patrols o interoperability missions kasama ang US, Japan, Australia, at ASEAN navies. Ngayon, kung ikukumpara natin sa ibang regional navies, like Indonesia, Thailand, at Vietnam, makikita natin na humahabol na ang Pilipinas sa modern frigate capability. Ang Indonesia, for example, ay merong Marta Denote class na may VLS at CIWS din. Ang Vietnam ay nag-upgrade na ng kanilang Gepard-class frigates. Kaya kung itutuloy natin ito, magiging malapit na tayo sa kanilang antas pagdating sa naval warfare readiness. Ang tanong, sapat ba ang dalawa? Sa ngayon, ang sagot ay hindi. Pero ang goal ng Philippine Navy ay magkaroon ng minimum credible deterrence, at ang upgraded Jose Rizal class ay magandang panimula. Sa katunayan, may plano rin para sa bagong batch ng offshore patrol vessels, OPVs, na posibleng isunod pagkatapos ng upgrades na ito. Kung parehong level ang standard ng bagong OPVs at upgraded frigates, magkakaroon na tayo ng maliit pero high-impact surface fleet. At huwag din nating kalimutan, ang mga ganitong upgrade ay hindi lang panggera. Ito rin ay symbol of commitment sa territorial defense at regional cooperation. Kapag may modern naval capability ang isang bansa, mas nagkakaroon ito ng boses sa mga multilateral discussions, mas pinapansin sa international naval exercises, at mas pinoprotektahan ang national interest nito. Kung matutuloy ang mga upgrade na ito, magiging significantly mas lethal at survivable ang dalawang frigates. Hindi na lang sila escort ships kundi full-spectrum warfighting platforms. At dahil fully networked na ang Jose Rizal class, pwede rin silang mag-operate bilang command unit sa surface task groups. Makikita natin dito na unti-unti nang natutupad ang long-term modernization goal ng Philippine Navy, ang pagkakaroon ng credible naval deterrent at force projection capability, lalo na sa gitna ng maritime tensions sa West Philippine Sea. Sa mga susunod na buwan, asahan natin ang mas marami pang updates. Sana ay ma-implement ang upgrades na ito nang walang delay. Kaya mahalaga ang ganitong mga expos at participation ng defense enthusiasts gaya ni Parabellum, nagkakaroon tayo ng sneak peek sa mga future capabilities ng ating hukbong dagat. Ano sa tingin nyo, mga kadepensa? Gusto nyo ba ang GOKDENIZ bilang CIWS? At tingin nyo ba sapat ang VL Mica para sa Philippine Navy? Comment down below at pag-usapan natin yan. Don't forget to like and subscribe para updated kayo sa bawat galaw sa larangan ng depensa ng Pilipinas. Hanggang sa muli, mabuhay ang sandatahang lakas!